So mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis o tiisin ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, may mga bagay rin kasi na dapat kayong gawin upang hindi kayanin ng isang lalaki na matiis or tiisin kayo pagdating sa inyong mga hard moments sa inyong relasyon. Yung tipong halimbawa nagkaaway kayo or halimbawa nagkatampuhan kayo. So, kaya yung isang lalaki lumalayo. Kaya yung isang lalaki nagtatampo. Kaya yung isang lalaki hindi nagpaparamdam. At alam ko na napakahirap ng sitwasyon na yan pagdating sa inyo. Yung tipong nararamdaman nyo na parang wala nang pakialam sa inyo ang isang lalaki. Yung tipong nararamdaman ninyo na parang nawala na bigla yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Yung pakialam, yung concern biglang nawala. Yung tipong parang nag-iisa ka na lang. Di ba ang hirap? Lagi mong tinatanong sa sarili mo, mahal pa ba ako nun? Bakit tinatrato niyo ako ng ganito? Mahal pa ba ako nun? Bakit pinaparamdam niya sa akin na ang layo-layo niya? Bakit tinitiis niya na ako? At bakit natitiis na niya na ako ngayon? Di ba? Ang sakit. Ang daming katanungan. Wala kang magawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Wala kang gumawa kundi ang magmukmok, magkulong sa kwarto. Minsan hindi ka pa kumakain. Okay, dahil nga hindi mo na nararanasan o nararamdaman na magutom pa dahil mas nangingibabaw yung emosyon na nararamdaman. At ang hirap niya kasi yung health mo, napapabayaan mo na, yung katawan mo, yung kalusugan mo, napapabayaan mo na dahil lamang sa simpleng tampuhan na ganyan, dahil lamang sa tinitiis ka ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, alam naman ng isang lalaki yan. Alam ng isang lalaki na nalulungkot ka kapag lumayo siya. Alam ng isang lalaki na nagdurusa ka, nakakaramdam ka ng pighati, lumuluhat, umiiyak ka, nai-stress ka. Alam niyo ng isang lalaki mga kamamay. Kung kaya't mas lalo nilang pinahihirapan ng sitwasyon para magsisi ka. Pero sa isang banda mga kamamay, may mga bagay ka lang pala na dapat gawin upang hindi ka nila matiis. O hindi ka niya matiis. At ano yung mga bagay na yon? At yan nga ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito mga kamamay. Pero bago ko po yan na sabihin sa inyo, isa lang palaging hinihiling ko. Ang goal natin ngayon is ma-reach ang 100k subscribers. So, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe. Just click this notification bell, yung pulang bell dyan, at i-like yung video na to. Kung magko-comment ka dito, mas maganda para mas makilala rin kita. Kung nagawa mo na yan, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Ngayon pa lang, masayang-masaya na po ako. Kaya kung nagawa nyo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. So, number 1, kung hindi mo muna siya kakausapin. Ganito ang gawin mo mga kamamay. Kung halimbawa nagtampo siya, lumayo, huwag mo muna siyang kausapin. Kamamay, bakit hindi natin kakausapin? Di baka lalo lumayo yun. Baka isipin nun na wala tayong pakialam sa kanya. Alam niyo mga kamamay, gusto natin na bumalik sa atin ng isang lalaki, pero hindi makakatulong kung kukulitin natin ang kukulitin sapagkat nandun pa yung expression niya na tipong may tampo siya sa inyo. Hayaan yung lumipas muna ang ilang oras, ang ilang araw bago kayo magparamdam. Hayaan yung lumamig muna ang kanyang nararamdamang init sa inyo. Kung nagtampo siya dahil may nagawa kayong mali, hayaan nyo muna siya. Hayaan nyo munang sumiklab yung kanyang galit, yung kanyang nararamdamang hindi maganda. At kinabukasan, hayaan nyo na ma-realize niya na parang nagkamali rin ako. Baka masyado akong napabilis. Kung ano-ano mga nasabi ko sa kanya. So, hayaan yung mag-isip din ng isang lalaki, ma-realize niya yung sitwasyon. Okay? Hayaan nyo na mag-cool down, sa madaling sabi, yung kanyang damdamin. Kasi alam nyo, kapag masyadong sariwa pa yung mga pangyayari, hindi niya mapipigilan na magsalita ng kung ano-anong masasakit laban sa inyo. Okay? So, hayaan nyo lang muna sila. Huwag nyo muna siyang kulitin, hayaan nyo muna siyang mag-isa. Sasabihin ng iba, wag daw tutulog hanggat hindi kayo kakaayos. Pero mga kamamay, the more na inaayos nyo, the more na nandoon yung sakit, lalong nasasaktan yung isang tao eh. Hayaan nyo muna, palipasin nyo muna ang ilang araw, then kamustahin mo siya. Kamustahin mo siya kung okay na siya, then mag-sorry ka ng sincere. Yung sorry nyo na sincere, yung pag-sorry nyo ng sincere, yun po talaga mas makakatulong. Mas makakapagbigay sa isang lalaki ng kaliwanagan na willing kang magbago, na pinagsisisihan mo yung mga nangyari, kung bakit kanya patatawarin, hindi kanya matitiis. Okay? Pero kung mangungulit ka ng mangungulit, lalo lang siyang lalayo. Lalo lang siyang maiinis, maiirita. Kaya hayaan niyo muna sa pagkakataong ito.
So number 2, kung makikita ka niya na hindi ka kagaya ng dati. Ano ibig mo sabihin, kamamay? Kung makikita niya ako na hindi ako kagaya ng dati, o mga kamamay, may mga dahilan pala kung bakit siya lumayo sa iyo. Dahil masyado ka ng toxic, masyado ka ng pabigat, sakit sa ulo, marami ka ng problemang binibigay sa kanya. Kaya yung lalaki na ang nag-no contact rule sa iyo. Kaya yung lalaki na ang lumayo sa iyo. Kapag kaganan mga kamamay, talagang lalayuan ka ng isang lalaki. Talagang lalayo sa iyo sapagkat puro problema Hindi na siya makatulog sa gabi, wala na siyang kapanatagan ng loob. Pero kung babaguhin mo yung mga bagay na yon, yung mga ugali mo, yung katoksikan mong pag-iisip, yung pagbibigay mo sa kanya ng problema, kung babaguhin mo yon, yung pagiging mabunganga mo, yung pagiging matalak mo, yung pagiging silosa mo, yung palaging mahinala mo sa kanya, malamang sa malamang mga kamamay, babalik ang isang lalaki, hindi kanya matitiis dahil nagbago ka na Kung yan palagi ang ikino-concern sa inyo ng isang lalaki, kung yan palagi sinasabi sa inyo na yan ang problema ninyo, bakit hindi nyo baguhin? Ano ba ang kabawasan niyan sa inyo bilang isang babae? Baguhin nyo, huwag kayong maging matalak, huwag kayong maging silosa sapagkat ayaw ng isang lalaki yan. Lalo na kung ang isang lalaki ay hindi naman talaga gumawa ng isang kasalanan na ganyan, huwag nyo sanang pagdudahan. Pagkatiwalaan ninyo, sigurado ako ang isang lalaki ay magmamahal sa inyo, muling babalik, hindi kanya matitiis. Okay? At mas magiging maayos ang inyong relasyon kung ganyan. Kaya please, kung babaguhin mo yung mga ugali mo na toxic noon pagdating sa inyong relasyon, hindi ka kayang tiisin ng isang lalaki. Babalik at babalik yan sapagkat wala ng dahilan para siya ay mag-lie-low, mag-no contact rule sa inyo. So next, dapat naging mabuti ka sa kanya noong ayos pa kayo. Yes, mga kamamay. Itong mga ugali mong ganito, ang tawag po dito yung mga pagsisidings ninyo ng inyong ugali nung kayo ay maayos pa. For example, okay ka naman ngayon sa inyong relasyon, tapos siya pa yung may ganang lumayo. Huwag niyong habulin. Okay, kung alam nyo na naging maayos naman kayo sa kanya noon, babalik at babalik yan. Hindi kayo matitiis ng isang lalaki. Kung alam nyo na wala kayong ginagawang pagkakamali noon sa inyong relasyon at talagang siya talaga yung gumagawa ng maraming problema at dahilan at siya pa yung nag-no contact rule, may mga lalaki talagang ganyan Pag alam nilang mahirap na ang sitwasyon, yung tipong siya na palagi yung gumagawa ng bibigat na suliranin, na problema, di ba? Kung bakit nyo siya inaaway, minsan sila pa yung may ganang mag-no contact rule Ang kakapal ng mukha nila, di ba? Pero mga kamamay, ang gagawin nyo pagka ganon, huwag kayong magparamdam, hayaan nyo sila na mag-isip, huwag nyong habulin sapagkat sila naman talaga may pagkakamali Bakit nyo hahabulin yung mga taong walang maayos na ginawa sa inyong relasyon? Hindi nyo deserve yung ganon. At hindi magbabago yung mga taong ganon kapag palagi nyong hinahabol ng hinahabol. Dahil iniisip nila na tama yung kanilang ginagawa. Kung bakit nyo sila hinahabol, dahil may value sila pagdating sa inyo sapagkat iniisip nyo sa pag-aakala nila na maayos ang kanilang ginagawa. Kaya mga kamamayan, nagsisimula din sa inyo yung problema Kung bakit nyo nagagawang habulin pa yung mga taong ganon, kung bakit nyo nagagawa pang i-please yung mga taong ganon, hayaan nyo sila. Hayaan nyo silang lumayo at bumalik. Kung alam nyo naman na maayos kayo at wala kayong ginagawang pagkakamali sa inyong relasyong dalawa. At kung alam mo na may maayos ka namang ginawa sa inyong pinagsamahan, asahan mong babalik at babalik yan. Hindi ka matitiis. Ngunit, kung kabaliktaran yan ang ginawa mo sa kanya, ikaw yung punong-puno ng katoksikan dyan sa pag-iisip mo, ikaw palagi ang gumagawa ng problema at suliranin sa inyong relasyon. May aasahan ka ba? Ikaw tatanungin ko. May aasahan ka ba na kanyang pagbabalik sa inyong relasyon? Di ba wala? Wala. Kaya nga sa inyo rin ang dahilan kung bakit hindi kanya babalikan at kung bakit kanya kayang tiisin sa pagkakataong yan. And last, kapag mas nag-focus ka sa sarili mo at pag-aayos ng iyong katawan, yes mga kamamay, hindi kanya matitiis kapag kaganyan. Ang lalaki ay lalaki. Minsan mo nang naakit, minsan mo nang napaibig ang isang lalaki. Hindi malayong muli mo siyang makuha. May mga bagay lang talaga, siguro dala na ng sitwasyon na nagagawa ka kung bakit ang isang lalaki ay lumalayo, naglalaylaw. Okay, baka mamaya nagsiselos pala yung isang lalaki. Baka mamaya may napapabayaan ka na pala sa sarili mo. So, ibalik mo yon mga kamamay. Mag-ayos, magpaganda, mag-self-improve. At pag nakita ng isang lalaki yon, nag-i-improve ka sa araw-araw, sumesik sa araw-araw,
Hindi ka niya matitiis kahit mag-away kayo, pero ayusin niyo rin ang inyong ugali ha. Dahil ang ugali niyo toxic, kahit anong sexy mo, kahit anong ganda mo, hindi ka niya talagang babalikan. Okay? Kung alam mo na maayos ang ugali mo, kung alam mo na wala kang nagawang pagkakamali sa kanya, mag-self-improve ka lang, magpaganda ka lang, alagaan mo ang katawan mo, babalik at babalik yan sa iyo. Kung may paano babalik? Paano babalik? Nagtampo na nga siya sa akin eh. Tandaan niyo mga kamamay, in the first place, wala kang kasalanan. Siya yung gumawa ng pagkakamali at bakit siya pa yung nag-no contact rule, yan yung mga tanong eh. Minsan kasi may mga tanong tayo na bakit ganito, ganyan. Wala ka namang pagkakamali sa sarili mo pero bakit siya pa yung lumayo? Wala ka namang ginawang pagkakamali sa sarili mo, bakit siya pa yung naghanap ng iba? Di ba? Kaso ang tendency na ginagawa ng mga kababaihan, ganoon na nga yung sitwasyon, wala sa kanila yung pagkakamali, sila pa yung nagkakabol. Mas pinabababa nyo lang ang value ninyo. Pagka ganoon, i-analyze nyo muna ang sitwasyon. Dapat ko bang habulin yung tao na yun? Wala namang ginawa sa akin maganda yun eh. Dapat ba akong mag-please sa tao na yun dahil sa mahal ko lang? Dahil sa hindi ko kayang mawala siya pero toxic naman siya? Isipin nyo yun mga kamamay. Bakit nyo hahabulin ng isang lalaking wala namang ginawang maganda sa inyong relasyon? Hindi dahil sa mahal nyo lang. Huwag nyo habulin dahil mahal nyo lang. Habulin nyo dahil maayos siya sa inyo at sa inyong relasyon. Responsable siya sa inyo at sa inyong relasyon. Hindi dahil sa bugso lang ng damdamin. Dahil gwapo siya, dahil macho siya, hahabulin ko siya, hindi pwedeng mawala. Huwag ganun. Hindi ka magiging masaya dyan. At kahit kailan, hindi ka magiging masaya sa taong ganyan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan yung gawin upang hindi kayo matiis ng isang lalaki. Tamang paninindigan, tamang pagtitiis lang ang inyong gawin para sigurado ang isang lalaki ay hindi ka matiis, bumalik sa inyo at mas mahalin kayo ng mga yan. So yun lang mga kamamay, see you for our next vlog. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito para ma-reach natin ang 100k subscribers dito sa ating platform. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Maraming salamat at see you for our next vlog. Paalam.